Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ngayon po ay ka-15 ng September 2025. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, nagpapaalaala po sa inyo tungkol po sa isang gawain natin na tinatatag. Ito pong People's Congress. Marami na po nagtatanong sa atin, nagkokomento tungkol po rito at nakikita kong kinakailangan po tayo magpaliwanag. Unahin po natin to bago po natin bigyan yung iba pang komento tungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa. Una sa lahat, abay talaga pong nagsisilakbo ang damdamin ng mga Pilipino hinggil po dito sa kapalaluan ng Senado. Patatandaan po natin sa ating pong panonood ng hearing, tinanong ni Bato de la Rosa si Diskaya, kailan ba nag-umpisa itong inyong negosyo sa DPWH? Ang sagot ni Diskaya, 2016 onwards, unquote. Aba, nagalit po si Senator de la Rosa, sabi niya, you better make yourself sure, ha? Kailangan daw, sigurado. Ano po ibig sabihin yan? Ibig palabasin na nangyari ang nakawan na yan ng malakihan sa panahon ni Bongbong Marcos at hindi ng panahon ng demonyo na si Rodrigo Roa Duwag Duterte. Pero hindi po yan ang pag-uusapan po natin. Nakakasulasok na po yan. Dami ng pagnanakaw. At lumalabas pa na sa Senado, dalawang malalaking pangalan ang malalaking nakuhang pondo ng pera ng taong bayan na para sa panlaban sana ng bansa laban po sa baha. Yan ay sila Senator Jinggoy Estrada, magnanakaw. Pangalawa, si Senator Joel Villanueva, mga kaibigan. Etong dalawang to, abay masyado pong lumulutang ang kanilang pangalan, bagamat nangunguna sila sa pagtalakay na hindi daw sila kasangkot diyan. At siyempre, lahat ng mga senador na kumampi kay Sara Duterte, lahat po yan ay sangkot dyan po sa mga anomalyang budget insertion, budget nakawan. Papaliwanag po natin bakit lahat ng 19 na yan ay nakinabang sa flood control. Sapagkat ang kanila pong pinupuon noon, panahon na yan, ay ang Senate President, si Chis Escudero. Si Chis Escudero ay napatunayan ng isang malaking kontraktor sa Sorsogon na siyang nagbulsa o binigyan ng malaking pera nung kanyang boyfriend. Hindi po natin sigurado yung boyfriend na yan. Yung may-ari ng Centerways Venture Corporation, ang pangalan ay Lawrence Lubiano. Hindi po natin pinapansin yung mga sinasabi po nilang bakla kasi si Chis. Hindi po siya ng issue. Hindi po tayo nangingimi na ipagtanggol ang karapatan na maging bakla sila. Pero hindi po tayo magmumukhang pareho ni Robin Padilla na nagpapanukalang batas na dapat na raw payagan ng batas natin ang pag-asawa ng lalaki sa lalaki, sapagkat yung kanyang kapatid na lalaki ay merong asawang lalaki rin. Ngayon mga kaibigan, tulad po na akin sinabi, hindi po tayo against o wala po tayong galit sa mga bakla. Katunayan, nung araw na ako po ay nasa isang radio station, pinagtanggol ko ang karapatan ng mga bakla na magkaroon ng party list. Yan ang totoong party list dapat, sapagkat ang nire-represent dapat ng party list, makinig kayo mabuti, ay yung marginalized sector. Ano po ibig sabihin ng marginalized? Na isasantabi, margin. Kumbaga po sa libro,
Yung margin po ay ito, nasa tabi lang. Marginalized sector, nasa tabi, wala sa gitna, hindi napapag-usapan, and therefore unrepresented. Yan po yung mga bakla, manggagawa, senior citizen, Gabriela, mga katutubo, yan, dapat party list yan. Hindi yung mga Duterte youth, mga Cardema, yung mga party list ng security guard, party list ng ACT-CIS, party list ng kung sino-sinong mga gumagamit ng paraan para maging congressman. Hindi po yan tama. Yung mga binabae, bakla, tomboy, may karapatan yan sapagkat nabibilang sila sa marginalized sector ng society. Pero hindi po natin alam kung bakit ang representative nila sa Senado ay si Robin Padilla. Kaya po tayo nabahala sapagkat tinawagan po tayo ng pansin ng isang diplomat ng Middle East, and sabi niya, can you check on this Muslim called Robin Padilla? Kako, what about? Because he keeps asking for donation from the Middle East in order to better the situation of Islam in the Philippines. Sa wikang Tagalog, nangungulekta itong si Robin Padilla ng mga pondo mula po sa Middle East para po sa kamusliman. Karapatan niya po yan. Sapagkat sa Muslim, tulad po natin sinabi, ang religion na yan, hindi po humihingi ng abuloy. Hindi yan parang Jesus is Lord, hindi yan parang Iglesia ni Cristo, hindi yan parang kibuloy. Yan po ay Muslim, Islam. Hindi po nanghihingi ng, hindi nagkukolekta ng porsyento or tithing sa mga deboto. Bawal po yan sa Islam. Katunayan, yung pagbibigay ng tulong, nasa batas po yan ng Islam. Pero ikaw mismo na magbibigay ang pipili ng iyong bibigyan. Halimbawa, meron kang kapitbahay na masyadong aping-api, hindi makapag-aral ng anak, katungkulan po ng Muslim sa batas ng zakat, one of the pillars of Islam, na tumulong ka. Ikaw mismo magmamagandang loob, kakatuka sa bahay nila, at mag-offer ka na hindi mahihiya yung tao, hindi magmumukhang pulubi. Sabi mo, kaya gusto kong maging kabahagi na maging sponsor ng scholarship ng inyong anak. Sapagkat yun ay tungkulin po ng Muslim, yan po ay ibibigay. Ngunit yung ginagawa ni Robin Padilla na humihingi ng mga donasyon sa mayamang mga bansa sa Middle East, pareho ng Qatar, sa Emirates, Saudi Arabia, binibigyan po siya, gawa ng celebrity siya. Ngayon, ano po ang ating pong nirereklamo rito, ang ating pong binibigyan ng puna. Yung pong paghihingi na yan, ginagamit niya sa pagtatanggol ng mga nagdarambong, ginagamit niya sa kanyang yaman para ipagtanggol ang mandarambong na pareho ni Duterte. Yan po ay laban sa Islam. Bawal na ipagtanggol mo yung gumagawa ng krimen, lalo tigit yung gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, pareho ng mga Duterte. Pag yan ay nagbigay ka ng iyong talento, nagpainom ka talento mo, ginamit mong kasikatan mo, para pagtanggol mo mali, yan ay krimen. Yan po ay mali at yan ay haram. At yan, ako bilang isang Muslim, tungkulin ko na labanan niya mga ganyang practice. Kaya po tayo hayagan. Hindi po tayo nagmamaskara, hindi po tayo gumagamit ng kung ano mga alias. Ako si Waldy Carbonell, nagsasabing si Robin Padilla ay baboy na Muslim, haram. At ito sila Jinggoy Estrada, baboy lang period, hindi po Muslim yan. Hindi naman po dahil sa kanyang mukha, bagamat ganyan talaga mukha ni Jinggoy, hindi po natin pipersonalin na siya ay mukhang baboy. Ang baboy po kay Jinggoy ang kanyang pag-uugali, napaka baboy na senador.
At kung sino man ang bumoto rito, kung sino man anuman relihiyon ang bumoto dito, ay nagbibigay ng bendisyon o suporta sa isang baboy na kandidato, magnanakaw pa ng pondo. At sana ay pinoprotestahan po natin. Kaya po tayo kahapon nasa meeting ng aking pong mga matatalik na kaibigan, kapwa ko manunulat, kapwa ko po aktivista, medyo mga senior citizen ang alang, pero pare-pareho po natin ang aming paniniwala na Pilipino dapat magligtas na ngayon sa Pilipinas sapagkat tayo ay talagang minamanipulate na ng inchik. Yung inchik, mga kaibigan, 90% ng West Philippine Sea, kanila na po yan. At pumapasok na po sila sa Maynila, pumapasok sila sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nang hindi man lamang nila tinatakot, hindi na sila nagpapaputok ng baril na kukub-kub nila ang Pilipinas. Ngayon, nagbubuo po ako ng People's Congress sapagkat hindi ko po kaya mag-isa ito. Hindi ko po kayang 5-5 lamang kami, 10-10 lamang. Bagamat, yan po ang plano natin ay magtatatag po tayo sa bawat lugar ng 7 leaders. Halimbawa, sa Cebu. Pupunta po kami riyan, mananawagan po kami ng mga symposium at hingin namin sa mga taong taga Cebu, pumili sila ng 7 leaders na hindi politiko. Hindi gagamitin para po sa 2028, hindi gagamitin para po sa party list, hindi gagamitin para po sa politika. Gagamitin natin sila, tayo, ang ating sarili, para pagtanggol ang ating bansa laban sa manlulupig, laban sa mga dinastiya, laban po sa mga mapagsamantala. People's Congress. Ang kasama ko po rito ay dating PMA Class 64, former retired na ngayon, Senior Officer Colonel Leonardo Odonio. Kasama rin po natin dito former Commissioner ng Wikang Pilipino, Ginoong Commissioner Joe Lad Santos. Meron po isang senior literary writer, kasama rin po natin kahapon sa meeting ng pagbubuo ng haligi ng People's Congress, si Ginoong Tomas Agulto, isa pong accomplished writer. Medyo 80 years old na rin yata ito. Although nagpapakilala siya sa akin, sabi niya, 77 years old lang siya. Ganun pa man, patuloy po ang aming pong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga sektor at iniisip po namin sa national leadership ay pipili rin kami ng 7 mga leaders. Halimbawa, sa mga pagpipilian, ito po mga pangalan. Number 1, ex-Chief Justice, Associate Justice, Tony Carpio. Number 2, ex-Chief Justice Lourdes Sereno. Number 3, Senator, now Congresswoman Laila de Lima. Number 5, Senator Trillanes. Number 7, Senator Risa Hontiveros. Number 8, Father Robert Reyes. Number 9, Attorney Homobono Adasa. Hindi pa po namin nakakausap ng mga taong to, pero isa-isahin po namin silang kausapin. Hanggang makabuo po tayo ng 7 national leaders. So, kasama po riyan, pati sila attorney pagpipilian, Luke Espiritu, dating COA, si Heidi Mendoza, dating undersecretary ni Sara Duterte na binigyan niya ng 50,000 a month, hindi niya po ginastos at binalik niya, ibinulgar niya sa Kongreso, si Undersecretary Mendoza. Isa pong babae na hindi po siya Duterte, meron siyang karangalan sapagkat hindi siya nabahiran ng kababuyan ni Duterte. Lahat naman nagtatanggol kay Duterte
ay kalaban ng People's Congress. Ako po ay isa sa mga convener and leader ng People's Congress, although hindi ko po hangad na maging bahagi dun sa 7 national leaders. Tayo po ay susuporta, maging convener. Ang ibig sabihin ng convener, magbubuo, siya mananawagan, siya ang magiging tulay para magkaisa-isa. Ito mga leaders na maaring hindi po masyadong nagkikipag-ugnayan sa isa't isa. Ganun pa man, ano po ang hangarin nitong People's Congress? Yung agad-agad, idideklara po nating persona non grata lahat ng mga politiko na kasama sa tinatawag po nating political dynasty. Yan po ay hindi naman natin sila sasaktan, kundi sila po ay ating idideklara na persona non grata sa ating pamilya, sa ating bahay, sa ating lipunan, sa ating club, sa People's Congress. Hindi po natin sila kikilalanin na honorable congressman, honorable senator, lalo tigit ang kamukha mo ay si Bato de la Rosa, Marcoleta, Bongo. Hindi po kaaya-ayang pangitain yan ng matinong tao. At siya po ilalabanan natin. At yung pagdideklara ni Duterte na gusto niyang maging probinsya tayo ng China, magpapasa po tayo ng resolusyon. Itong convention na pinaplano po natin sa December na nagsasabing hindi namin isusuko ang Pilipinas. At dyan po tayo makikipag-isa kay President Bongbong Marcos sa kanyang paninindigan na hindi niya isusuko kahit na anumang bahagi ng Pilipinas, teritoryo nito sa Communist China. Diyan po kami magkakaisa, susuportahan natin. Kailangan natin mayroong Pangulo upang labanan man to man. Ito pong ginagawang pananakop sa atin ng China na ngayon po, sang-ayon po sa ating informante sa international media, ay kumikilos po sila para itatag na ang shadow government sa ilalim ni Sara Duterte at siyang idideklara na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At sangayon po sa akin informante, ang China ang magiging financier, hindi nila kinakailangan ng budget mula sa baha. Meron pong budget na babaha sa kanila galing sa China at they will be the one in control. Bibili nila lahat ng mga politikong tiwali, lahat ng congressman na pwede pong sumuporta sa Duterte shadow government, lahat po yan ay China ang gagastos. At lalabanan po ito ng People's Congress. At dito po, pupunta po tayo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas upang panindigan natin ang ating pong pangangalap ng mga representante sa iba't ibang syudad, iba't ibang lugar, bayan sa loob ng Pilipinas upang makakuha tayo ng suporta laban po sa pananakop na ito ng China at labanan ang mga dynasty politika ng Pilipinas. Yan po ang ating pong misyon ngayon. At doon po sa mga nagnanais na tumulong sa misyon na ito, hindi po namin ini-encourage ang donasyon ng pera. Kung gusto niyo pong tumulong, mag-order po kayo ng libro ko. Tawagan lang po ninyo itong number na ito. At pag na-deliver na sa inyong bahay, at natanggap na ninyo ang aking pong libro na ang pamagat ay A Country Run Like Hell, abay, saka lamang po kayo magbabayad ng 1,000. Ito po yan. At ang proceeds po ng bayad nito, gagamitin ko po sa People's Congress para makakarating po tayo sa Tacloban. Bibisita po tayo dyan sa mga grupo ng mga patriots sa Tacloban. Bibisita tayo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Hindi po natin i-announce kung kailan sapagkat hindi po natin gagawin madali ang gagawin po nilang pang-ambush sa atin.
Pero habang hindi po tayo naambus, magtulungan po tayo. Itaguyod natin ang People's Congress na siyang magiging unang sandata natin politically laban sa invasion ng China, laban sa pinaplano ng mga Duterte na magtatatag sila ngayong December ng shadow government. At lahat ng mga cabinet members, mga dating general ni Duterte ay ibabalik sa pwesto. At gagantihan nila yung mga general na pareho ni Torre, gagantihan nila ang mga medyaman pareho ni Carbonell, at hahabulin nila kung sino man di umano ang sumusuporta kay Carbonell. Wala pong sumusuporta sa atin na politiko. Hindi po tayo maka-Duterte, hindi tayo maka-Marcos. Tayo po ay maka-Pilipino. Yan po ang ating pong paninindigan. Ako po ang kawal ng demokrasya. Kawal ninyo, kawal ng Pilipinas. Nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar. China, layas!